Intelektualisasyon. Ipinahayag ni Santiago noong 1970 na ang intelektualisasyon ay proseso upang ang isang wikang di pa intelektualisado ay maitaas at mailagay sa antas ng intelektualisado nang sa gayoy mabisang magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan. Sa kalahatan, mabisang wikang intelektualisado hindi lamang bilang wika ng tahanan, wika ng larangan, wika ng malikhaing panitikan, kundi bilang wika rin ng agham, ng teknolohiya at ng iba pang teknikal at mataas na antas ng karunungan. May pagkakahawig ang modernisasyon at intelektualisasyon kapag ang wika ay nagawang modernisado upang mabisang magamit sa mataas na antas ng karunungan at iba pang teknikal. Masasabing ito'y modernisado na rin. Gayunman, panatiling magkakaiba sa tuon ng mga ito. Ang modernisasyon ay naglulunsad sa proseso ng pagsasanayang bago ng wika, samantalang ang intelektualisasyon ay naglulunsad sa proseso ng pagtaas ng wika mula sa mababang kalagayan nito. Paano malalaman ang intelektualisasyong ang Filipino? Ang intelektualisadong Filipino ay ang variety ng Filipino na magagamit sa pagtuturo sa mga Pilipino sa lahat halos ng larangan ng karunungan mula sa antas primarya hanggang sa pamantasan. Kabilang na ang paaralang graduado. Halimbawa, ang mga gawaing pananaliksik sa halos lahat ng asignatura ay inuulat ng intelektualisadong Filipino. Ito ay ginagamit ng napangunahing wika ng gawain sa mga pinaiiral na larangan ng wika at hangad na din ng Pilipino na maturuan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng intelektualisadong Filipino. Tunghayan naman ang ginagampanan ng mga wika bukod sa mga wikang etiko sa Pilipinas. Ang intelektualisasyon ng Filipino, ang ginagampanan ng Ingles at iba pang intelektual na modernisadong wika. Ang Filipino ay kailangan umasa sa mga wika intelektualisado bukod sa mga katutubong wika sa Pilipinas para sa intelektualisasyon nito. Sa Pilipinas, ang pangunahing wika ay ang English. Narito ang ilang patunay kaugnay ng manaunang pahayag. Isa, halos lahat ng nakasulat na bersyon ng makabagong Filipino kabilang na ang paaralan ay puno ng mga hiram na salita sa Ingles. May mga binaybay na tulad ng mga orihinal, karamihan naman ay isina Filipino ang pagbaybay. Ikadalawa, malinaw na ipinakikita sa mga pag-aaral tungkol sa intelektualisado, variety ng sinasalitang Filipino ng mga mag-aaral sa 6 na pamantasan sa Metro Manila ay nakabilang ang UP, DLSU, PNU, PUP, Araneta University at PLM na kayang talakayin ng mga mag-aaral na ang kanilang mga takdang aralin sa matematika, biolohiya at iba pa sa pamamagitan ng maramihang paghihiram ng Ingles. Pangatlo, halos lahat ng alinmang tekstong pang-intelektual na nakasulat sa Filipino sa ngayon ay puno ng mga panghihiram sa Ingles at Kastila o iba pang mga wika. Mga posibleng paraan ng intelektualisasyon. Magsimula mula sa itaas, pahaba. Ayon kay Sibayan, noong 1988, nagsimula ito sa antas tersarya pababa sa sekundarya hanggang elementarya.
Pangalawa, ayon naman sa kagawaran ng edukasyon, nagsimula sa ibaba ng antas patungo sa mataas na antas, mula elementarya, sekundarya, tungo sa tersyarya. Pangatlong paraan, magsimula sa lahat ng antas sapagkat dapat lamang na magkaroon ng kanya-kanyang uri ng intelektualisasyon sa lahat ng ito. Ikaapat na paraan, ayon kay Fishman noong 1984, simulan ang intelektualisasyon sa mga lawak na ang gamit ng wika ay masasabing intelektualisado na. Ikalimang paraan, dapat magsimula sa mga taong may mataas na tungkulin sa pamahalaan pababa sa masa. Ika-anim na paraan, maari namang mula sa masa patungo sa mga taong may mataas na tungkulin sa pamahalaan. Ikapitong pamaraan, dapat na isagawa sa pamamagitan ng batas ng sapilitang paggamit ng Pilipino sa lahat ng lawak at antas na karunungan, sapagkat ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng aktwal na paggamit ng wika. Ikawalong paraan, kailangan linangin ng husto ang iba't ibang paraan at estratehiya ng intelektualisasyon sa antas ng leksikon, sapagkat narito ang pinakamalubhang problema tulad ng paglikha ng mga salita sa maugnaying paraan. Kay Del Rosario noong 1967. Ikasiyam na paraan, pagbuo ng mga procedure sa panghihiram lalo na sa mga katawagang siyentipiko at teknikal, ni Santiago noong 1979. Ikasampung paraan, pagpapalutang ng mga katutubang salita sinasapol sa mga konseptong pinag-aralan ni Enriquez noong 1985. Mga suliranin sa intelektualisasyon ng Pilipino. Isa, wika mismo ang suliranin sapagkat may malaking kakulangan sa katawagang teknikal at iba pang salitang kalangan ng mga paksang intelektual tulad ng edukasyon, medisina, abogasya at marami pang iba. Pangalawang suliranin ng intelektualisasyon Pilipino, pagkakanya-kanya at pagkakawatak-watak ng kaisipan at paniniwala ng mga masusugid na pagtaguyo ng wika. Pangatlong suliranin, kakulangan ng mga salita o mga katawagang kailangan sa mga intelektualisadong paksa. Ikaapat na suliranin ng ortografiya ay isa rin sa mga nakakasagabal sa mabilis na intelektualisasyon ng Filipino. Bagamat may bago na tayong alpabeto, may mga kabuoang baybay ng salita na mababagay ng suliranin. Halimbawa ay ang salitang plateau sa geography. Babaybayin, iba ito ng Plato. Ang salitang Xerox ba ay babaybayin natin ng Xerox o Xerox. Sa puntong ito ay kailangan palawakin ang mga patakaran ukol sa pagbaybay. Ang intelektualisasyon ng Filipino ay nangyayari ang kailangan lamang ay huwag sansalain ito sa pamamagitan ng alituntunin ukol sa standardisasyong
Nabunga na maling akala na ang estandardisasyon sa misasagawa na maikling panahon. Tatlong salita ang bibigyan ko muna ng definasyon bago tayo magsimula. Una, ortografiya. Ang ortografiya ay ang paraan ng pagbibigay simbolo sa wikang pasalita sa paraang pasulat. Sa simpleng salita, ito ang paraan ng pagbaybay, spelling na ginagamit sa isang wika. Pangalawa, Filipino. Ang wikang pambansa na nililinang natin. Unang binanggit ang Pilipino na wikang panlahat natin sa Constitution ng 1973, pagkatapos ay sa Constitution ng 1987. Pangatlo, ang standardisasyon. Ito ay ang proseso ng pagiging makaanyo, magkakahawig o uniforme ang isang wika para sa higil na malawakang pagtanggap at paggamit nito. Ang alfabeto at ortografing Filipino, mga batayan ng prinsipyo ng 2001 alfabeto. Tungo sa standardisasyon ng sistema sa wikang Filipino, mga tuntunin at patnubay sa paggamit ng bagong litra sa alfabetong Filipino. Ito ang programa ng KWF o Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpaplano sa pambansang wika. Standardisasyon ng sistema sa pagsulat sa Filipino at set ng rekomendasyon sa tuntunin sa spelling. Mula sa handbook ng Komisyon sa Wikang Filipino na 2001 revision ng alfabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. Narito ang kaligiran ng pagbalangkas ng 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra. Ano itong 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra? Ang 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra ay isang revisyon ng tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag na letra na ang C, F, J, N, Q, V, X at Z na nakapaloob sa 1,987 alfabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino na binuo ng linangan ng mga wika sa Pilipinas. Bakit kailangang baguhin ang tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag na letra sa 1,987 patnubay sa spelling? Ang mga tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag na letra ay nakapaghigpit para tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong may kakayahan, kapwa, sa katutubo at banyagang wika. Bakit sinasabing mahigpit ang tuntunin sa paggamit ng 8 dagdag na letra sa 1,987 patnubay sa spelling? Ang paggamit ng 8 dagdag na letra ay nakabatay lamang sa sumusunod na kondisyon. Una, pantanging ngalan. Pangalawa, salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas. Pangatlo, salitang hindi consistent na ang spelling o malayong spelling sa pagbigkas. Pangapat, salitang pang-agham at teknikal. Panglima, simbolong pang-agham. Ano ang hindi na isa sa alang-alang ng paghihigpit na ito sa 1,987 patnubay sa spelling tungkol sa linguistikong karanasan ng mga Pilipino? Ang hindi na isaalang-alang ng paghigpit na ito sa 1,987 patnubay sa spelling tungkol sa linguistikong karanasan ng mga Pilipino ay ang malawakang panghihiram ng salita lalo na sa Ingles. Ano ang ring resulta sa kahigpitang ito ng 1,987 patnubay sa spelling? Ang naging resulta ay walang umiiral ng standardisadong sistema ng spelling. Sa pangkalahatan, ano ang layunin ng 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra? Una, makabuo ng mga tuntunin sa spelling na gagabay sa panghihiram ng mga salita at pagsasalin ng pasalitang wika tungo sa nakasulat na anyo. At ang pangalawa, mag-aambag sa standardisasyon at elaborasyon ng pambansang wika.
Ano ang batayan sa pagbalangkas ng 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra? Apat na mahalagang salik na naging batayan. Una, linguistiko. Pangalawa, sosyo-politiko. Pangatlo, psikolohiko. At pang-apat, pedagogiko. Anong pangunahing linguistikong prinsipyo ang isinasaalang sa pagbalangkas ng 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra? May dalawang mahalagang batayan. Ito ang simplisidad at ekonomiya at fleksibilidad. Tinutukoy ng simplisidad at ekonomiya ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra, habang ang fleksibilidad ang kakayahan ng wika ay tumatanggap ng mga lingwistikong pagbabago bunga ng kontak ng mga wika. Paano binalangkas ang 2001 mga tiyak na tuntunin sa gamit ng 8 dagdag na letra? Hinahakbang-hakbang, konsultative at konsensual na binuo ang mga tuntunin sa loob ng halos 2 taon. Mula kalahatian ng taong 1979 hanggang Agosto 2001. Kalikasan ng leksikal na korpus sa Filipino. Item leksikal. Ang item leksikal ay maaaring 2 o 3 magkakaibang salita. Maaaring may iba't ibang anyo at maaari ring 2 hiwalayan na item. 3 magkakaibang gamit ng salita. Halimbawa nito ay sarado na ang isip. Ayaw nang tumanggap ng paliwanag. May iba't ibang anyo. Halimbawa naman ito ay nangingisda, nangisda, mangingisda. 2 hiwalayan na item. Ang halimbawa naman ito ay langisan ng makina, lagyan ng langis ang makina. Estrukturang leksikal. Binanggit dito ay ukol sa homonym at antonym. Ang relasyon ay kakulangan ng isang lexical item ng paloob sa kahulugan ng iba't ibang tinatawag na homonym. Halimbawa nito ay ale, mama, bata, at adult. Ang lahat ng ito ay nauuri o nabibilang sa tao. Sa pamamagitan ng halimbawang ito ay makikita ang karakterisasyon ng relasyon ng mga ito. Nag-iiba naman ito sa bundok at haligi. Ang relasyon ng 2 item ay tinatawag na incompatible. Sa antonym naman ay magkasalungat ang relasyon ng mga leksikal na item. 4 na paraan ng pagsasalungat. Una, pagkakasalungat ng matanda at bata, buhay at patay, matangkad at pandak, itim at puti. Matatawag itong tunay na antonym. Pangalawa, maraming kasalungat tulad ng kulay, dilaw at lila, berdit puti, rosas at itim. Mga gamit sa bahay tulad ng kutsara at tinidor, pinggan at baso, mga pagkain tulad ng kape at gatas, kanin at ulam, tinape at mantikilya. Pangatlo, pagpaparehas ng ituturing ang gradableng antonym tulad ng mga mainit at malamig. Pang-apat, pagpares tulad ng nagluluto't nagpapaluto, bumibilit, nagbibili, itaas, ibaba. Mga hakbang at paraan sa pagtutumbas. Isang realidad ng pangangailangan sa wikang Pilipino na manghiram sa Ingles, Kastila at iba pang wika upang matugunan upang malawakang pagpasok ng mga bagong kultural na item at ang bagong konsepto na daling modernisasyon at teknolohiya. Idagdag pa ang karaniwang Pilipino at nagpapalit wika at malayang hihiram ng mga salita sa anumang variety ng wika ang ginagamit sa pagsasalita man o pagsulat. Mga tuntunin ng paghiram na o pagtumbas. Sundin ang mga
Sumusunod at lalapit ang mga patutumbas ng paghiram ng salita. 1. Gamitin ng kasulukuyang leksyon ng Pilipino bilang pagpanumbas sa mga salitang banyaga. Halimbawa nito, hiram na salita or Filipino. Attitude, hiram na salita. Saloobin ay Filipino. Rule, hiram na salita. Tuntunin, Filipino. Ability, hiram na salita. Kakayahan sa Filipino. Wholesale, hiram na salita. Pakyawan, Filipino. West, hiram na salita. Kanluran, Filipino. Kumuha ng isang salita mula sa iba't ibang katutubong wika sa bansa. Halimbawa naman nito ay hegemony, gahom sa Cebuano. Imagery, haraya sa Tagalog. Husband, bana sa Hiligaynon. Muslim priest, imam ut sa Tausug. Bigkasin sa orihinal na anyo ang hiram na salita mula sa Kastila, Ingles, at iba pang wikang banyaga at sa kabaybayin sa Filipino. Halimbawa, Kastila, Filipino, Ingles to Filipino. Cheque, cheque. Litro, litro. Likido, likido. Edukasyon, edukasyon. Kilatis, kilatis. Ingles to Filipino. Centripetal, centripetal. Commercial, commercial. Advertising, advertising. Economics, economics. Radical, radical. Malinaw ang lapit ng paghihiram. Gayunpaman, sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, kaangkupan ng mga salita. Pangalawa, katiyakan sa kahulugan ng salita. At ang pangatlo, prestihiyo ng mga salita. Ang pangalawang hakbang at paraan ng pagtutumbas. Gamitin ang letrang C, N, Q, X, F, J, V, at Z. Kapag ang salita ay hiniram ng buo ayon sa sumusunod na kondisyon. Pantanging ngalan, halimbawa, tao, Quirino at Jan, lugar, Canada at Valenzuela City, gusali, Sanieza Building at State Condo. Pangyayari, El Nino at First Quarter, sasakyan, Cantos Orleans at Pajero. Salitang technical or scientifico, halimbawa, cortex, x-ray, filament, marxism, enzyme, zoom, vertigo, infrared, quartz, juice, latex, at internet. Salitang may nakatanging kabuluhang cultural, halimbawa ay kanaw, sa Ifugao ay ipinagdiriwang. Senyora, Castella or Ali. Salitang may irregular na spelling o gumagamit ng dalawang letra o higit pa na hindi binibigkas ng ang mga letra ay hindi katumbas ng tunog. Halimbawa nito ay bouquet, champagne. Salitang may international na anyong kinikilala at ginagamit. Halimbawa nito ay taxi, exit, at fax. Pangatlong hakbang, gamitin ang mga letrang F, J, V, at Z para katawanin ang mga tunog kapag binabaybay sa Filipino ang mga salitang hiram. Halimbawa nito ay fixer, fixer, subject, subject, vertical, vertical, zipper, at zipper. Gamitin ang letrang C, N, Q, X sa mga salitang hiram na buo. Halimbawa, cornerize, sell, reflex, requiem, xenophobia, at xerox.
Magandang tanghali sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay mga tuntunin sa pagbaybay. Una, ang alfabetong Filipino. Ang alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra. Ito yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. At kung gusto nyo malaman kung ano yung ayos, ito po yung ayos ng ating mga letra. Sa 28 letra, meron ding 20 letra ang nasa abakada. Ito yung A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, N, G, O, P, R, S, T, U, W, and Y. Meron din 8 letra ang dagdag dito. Ito yung C, F, J, N, Q, V, X, and Z na galing sa mga umiiral na wika ng Pilipinas at sa iba pang wika. Ang ngalan ng mga letra. Ang tawag sa mga letra na alfabetong Pilipino ay ayon sa tawag Ingles, maliban sa N na tawag Kastila. Ito po yung mga pangalan ng mga letra. Pangalawa, mga tuntuning panlahat sa spelling o pagbaybay. Ang pasalitang pagbaybay. Paletra ang pasalitang pagbaybay sa Filipino na ang ibig sabihin ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, acronym, inisyal, simbolong pang-agham at iba pa. Sa salita, pantig, acronym, daglat, inisyal ng tao, inisyal ng samahan o institution, simbolong pag-agham pang matematika, meron po itong mga halimbawa sa pasulat at kung paano ito bigkasin. Ito po yung mga halimbawa. At yun lang po, maraming salamat. Mga tuntuning panlahat sa spelling o pagbaybay. Ang pasalitang pagbaybay. Panletra ang pasalitang pagbaybay sa Pilipino na ang ibig sabihin ay isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita. Pantig, daglat, acronym, inisyal, simbolong pag-agham. Pasulat, mga salita, buto, plano, benta. Pantig, it, con, trust, pa, chart. Acronym, Meralco, Manila Electric Company. LEDCO, Language Education Council. Panday Lipi, Pandayan ng Literarang Pilipino. ARM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Daglat,
na tuntunin sa gamit ng 8 letra. A. Letrang C. Una, panatilihin ang letrang C kung ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Calculus, chlorophine, cellphone, carbohydrates. 2. Palitan ang letrang C ng letrang S kung ang tunog ay sa, at letrang K kung ang tunog ay k. Kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang C, participant, participant, magnetic, magnetic. B. Letrang Q. Una, panatilihin ang letrang Q kung ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Quabades, quotation, quad. 2. Palitan ang letrang Q ng letrang KW kung ang tunog ay kwa, at ang letrang K kung ang katunog ay ka. Kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang Q. Quarter, quarter, sequester, sequester, equipment, equipment. Sa C. Letrang N. Una, panatilihin ang letrang N kung ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Santo Niño, El Niño, La Niña, Canoe. 2. Palitan ng N ang letrang NY kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang N. Pina, pinya, pano, panyo, banira, banyera, kanun, kanyon, karinusa, karinyusa. D. Letrang X. Una, panatilihin ang letrang X kung ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Action, wax, export, exodus, xylem. 2. Palitan ang letrang X ng letrang Kiis kung ang tunog ay kas. Kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang X. Experimental, experimental, text 2, text 2. E. Letrang F. Gamitin ang letrang F para sa tunog na f sa mga hiram na salita. Tofu, French fries, football, facilitator, lifeguard, paternity. F. Letrang G. Gamitin ang letrang G para sa tunog na k sa mga hiram na salita. Jam, juice, majuhid, chantu, subject, jacket, object, budget. G. Letrang V. Gamitin ang letrang V para sa tunog na f sa mga hiram na salita. Vertebrate, variety, vertanem, value, video, value. H. Letrang G. Gamitin ang letrang G para sa tunog na z sa mga hiram na salita. Zebra, zinc, zoo, magazine, bazaar, bazooka. 3. Iba pang tuntunin. A. Mga diptongo. Ang mga salitang may diptongo o magkasunod na pantinig sa baybayin ayon sa mga sumusunod. Magkasunod na pantinig, ilang halimbawa. Iya, ya, ortografia, ortografia, ortografia. Dialekto, dialekto, dialekto. Iya, Cristiano,
Kristiyano, Kristiyano, sentensya, sentensya, sentensiya, yi, tiempo, 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 ayo, yu, divorcio, 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 ua, wa, guapo, guapo, guapo. B. Mga digrapo. Ang digrapo ay kombinasyon ng dalawa letrang pinagsama para katawanin ang isa o dalawang tunog. Gamitin ito sa mga sumusunod. Una, digrapo, CH. A. Panatilihin ang digrapong CH kapag ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Halimbawa, chop suey, Travis, chips, Carter. B. Palitan ang digrapong ito ng CH kung ang tunog ay ts, ts, sa hiniram na salita. Halimbawa, chok, chuk, cochero, kutsero, chicles, chicles, chocolate, chocolate, Chanel, Chanel. Dalawa, digrapong SH. A. Panatilihin ang digrapong SH kapag ang salita ay hinihiram sa orihinal na anyo. Halimbawa, Sharon, Sharingla, shampoo, shamrock. B. Palitan ang digrapong SH ng SY kung ang tunog ay sh sa hiniram na salita. Halimbawa, workshop, workshop, shooting, shooting, censorship, censorship. C. Ang nang. Panatilihin ang nang para sa tunog na nang sa dahilan ng mahalagang ambag ito ng palatunugan Pilipino. Ang tunog na ito ay maaaring nasa initial, medial, at final ng posisyon. Ngayon, ngalan, payong, ngipin, Panginoon, tanong. Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang paggamit ng gitling. Ginagamit ang gitling sa loob ng salita sa mga sumusunod na pagkakataon. So, may 8 paraan kung paano gagamitin ang gitling. Una, sa pag-ulat ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig sa salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, masayang masaya, dala-dalawa, apat-apat, isa-isa, sari-sarili. Pangalawa, kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsimula sa pantig, na kapag hindi ginitlingan ay magkaroon ng ibang kahulugan. So halimbawa, mag-alis, mag-isa, nag-isa, nag-ulat, pag-alis, mang-uto. Pangatlo, kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, pumatay ng insekto, pumatay insekto, kahoy sa gubat, kahoy gubat, lakad at takbo, lakad takbo. Pang-apat, kapag may unlapi sa tanging ngalan ng tao, lugar, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan sa gisag o simbolo, ang tanging ngalan ay walang pagbabago o spelling. Halimbawa, Makadiyos, Makarizal, Maka-Filipino, Pabagyo, Tagaluzon, Nag-Japan. Panglima, kapag ang panlaping ika ay iniunlapi sa numero o pamilang. Halimbawa,
Ikapangatlo, ikasampu ng umaga. Ikalima na pahina. Ikasiyam na buwan. Pang-anim, kapag isinulat ang patitik ang mga unit ng fraction, halimbawa, 1/4, 3/6. Ikapito, kapag